2 Timothy. Siguro naman, mamememorize niya na ito, ano po, kasi ito na naman po yung ating pong text at talagang napakayaman po sa mensahe ng salita po ng Panginoon. Kaya masarap po balik-balikan. Sana all bumabalik. Okay. So wala. So magkaroon po tayo ng salitang pagbasa po muli. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 17. Verse 1, This know also that in the last days perilous times shall come. 2, kayo po. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient parents, unthankful, unholy. Without natural affections, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce despisers of those that are good. Verse 4. Traitors, ugly, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Verse 6. For of this sort are they which live in the houses, and believe not his sober when later in his names, led away with divers lusts. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Verse 8. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so these also resisted good, men of proud minds, reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Verse 10. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Verse 12. Yea, and all that believe God in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. 14. But believe thou in things which thou hast learned and hast written in law, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Verse 16. All scriptures in the inspiration of God, and is profitable for doctrine, for growth, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, altogether ready read. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo pong manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa inyong pong mapagpiyayang trono. Bilang iyong mga anak, kami po ay umaamin, inaamin po namin ang aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Lahat ito ay hayag, wala po kaming itatago. At kami po sa umagang ito ay dumadalangin na ihanda mo po ang aming pong puso at isipan. Linisin mo po ito. Kung meron po kayo nakikita ang anumang karumihan, kasamaan sa aming pong puso, pakalinisin po mo po ito upang matanggap po namin na may kagalakan ang inyong pong banal na salita. Salamat po Ama sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga pagpapala, sa trabaho, at salamat sa mga kabataang patuloy na nakakapag-aral. Salamat po Panginoon na kami po inyo pong iningatan, nakarating po dito ng maayos at ligtas. At sa umagang ito, dalangin po namin muli, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, matapos na po ang kaguluhan na nangyayari po doon, sapagkat tunay na apektado na po ang maraming bansa at ang mga kababayan po namin ay talagang nagkakaroon na po sila ng trauma dahil po sa kaguluhan na nangyayari po sa ibang bansa. Salamat po Panginoon na kami po ay nandito po muli upang pag-aralan ang inyong pong banal na salita. Tunay na inyong pong banal na salita ay makapangyarihan at tunay na ito po ay nagbabago po ng buhay. Salamat po Panginoon sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan na ibinigay mo po sa amin, katiyakan ng langit. Dalangin ko po Panginoon, itago mo po ako sa inyong likuran, ikaw ang sa makita, maluwalhati at maparangalan. Patuloy po kayo Ama na magligtas sa bayang ito at sa lahat ng dako po ng mundo. Pagpalain mo po ang inyong pong gawain na nandun po sa iba't ibang dako ng mundo. At we pray na marami po akong maligtas
Salamat po, Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga biyaya at ang panalangin po namin na inyo pong sinagot. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri, pasasalamat, kalwalhatian. Ito pong aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. At salamat po sa inyong lahat ngayong umaga, sa inyong pong presensya. At Brother Clayson, ilan ba tayo ngayon? 59 pa rin. Okay, so hindi tayo makatingin ng 60 Okay, so this morning mga kapatid, mga minamahal, verse 1 po ulit, dito po natin kukunin ang title ng mensahe ngayong umaga. This know also that in the last days, perilous times shall come. So datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ang ating pong panahon ngayon ay tunay na talagang mapanganib na. Ito po ay nagpapatunay na tayo po ay nasa mga huling araw na. At nakakalungkot nga po, maraming mga tao ang hindi nakakaalam na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. So yun po ibig sabihin, in the last days, so malapit nang bumalik ang Panginoong Jesus, tayo ng mga sumampalataya kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ay kukunin niya sa kanyang pagbabalik at hindi po tayo dadanas ng 7 taong kahirapan dito sa lupa. At nakakaawa ang mga taong hindi tumanggap kay Kristo, ayaw maniwala kay Kristo, ayaw manampalataya sa ating Panginoon Jesus. Bilang po sabihin natin matagal pa ang pagbabalik, pero maiksi lang ang buhay natin sa mundo. Maiksi lang ang buhay natin sa mundo. Walang katiyakan ang ating pong buhay dito. At hindi natin pwedeng sabihin na sa isang linggo ay buhay pa tayo. So, lagi ko sinasabi na mayroong mga taong kita natin napakalakas, walang sakit, walang karamdaman. Pero nagugulat tayo, nababalitaan natin, aba, patay na pala. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ano yung mensahe pa dito ng salita ng Diyos. Ano yung nais ibigay sa atin po ng Panginoon. So in the last days, mga kapatid, mga minamahal, it's time to be, una, sabi po ng verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. This know also that in the last days perilous times shall come. So mga kapatid, mga minamahal, it is the time to be united in the ministry. Ito po yung oras, ito yung araw na dapat tayo ay nagkakaisa na, nagtutulungan tayo sa paglago ng gawain ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? So maaari nakikita natin sa ibang tao na sila po ay talagang wala nang ginawa kundi magbagsakan, mag-away-away, wala nang pagkakasundo. Pero ang nais ng Diyos sa atin bilang tayo ay mananampalataya, ay magkaisa tayo sa gawain, sa ikalalago ng gawain ni Kristo. Amen po ba? Kasi last days na po haharap na tayo kay Kristo. Isa-isa po tayong haharap sa ating pong Panginoong Jesus. Amen? Kaya hindi natin pwede sabihin pag humarap tayo kay Kristo, hindi natin pwede sabihin nga, kaya ka hindi nakapaglingkod ay dahil ni kapatid. Si kapatid kasi nakakainis, kaya tumigil ako sa pagsamba. No! Hindi natin yan pwedeng sabihin kay Kristo. Hindi natin pwedeng i-excuse na gawin natin yan dahilan kung bakit hindi tayo nakakapanambahan, bakit hindi tayo nakakapaglingkod. Amen? So, isa-isa tayong haharap sa Diyos kay Kristo. It's time to be united in the ministry. Ang sabi nga po ng Ephesians chapter 4 verse 13, tinan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 4 verse 13. Buksan ang inyong Bible. Till we all come in the unity of the faith. So ito po yung nais ng Diyos sa atin ni Kristo, na tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya, nagkakaisa tayo sa gawain ng Panginoong Jesus, na talagang tayo po ay mayroong bahagi sa gawain ni Kristo, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So unity. Amen po ba? So, kanina sinabi ko po sa inyo, mayroon tayong division of classes. So doon po talagang kailangan natin muna maghiwa-hiwalay. Kailangan muna na magkaroon ng division. Amen po ba? Pero pagdating sa usapin na talagang para sa ikalalago, ikasusulong ng gawain, dapat tayo po ay nagkakaisa. Amen po ba?
Dapat nagkakaisa lahat ng tao pagdating sa pananampalataya. Pero ang problema, ang mga tao, ang mga reliyon ay magkakaiba ng turo, magkakaiba ng paniniwala, magkakaiba ng pananampalataya. Amen? Merong naniniwala, ito ay tunay na pananampalataya, na talagang si Kristo ay tunay na Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Hindi reliyon, hindi gawa. Amen? Kaya mga kapatid, dapat nagkakaisa tayo sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, dapat tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa atin, unity, united in the ministry. At sabi nga po ng 2 Timothy, Philippians chapter 2, verse 1 and 2. Sabi po ng Bible sa Philippians chapter 2, 1 and 2, sabi po dito, if there be therefore any consolations in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. So yan po ang sinasabi po dito mga kapatid, mga minamahal, one accord, one mind. Dapat nagkakaisa tayo ng layunin. Dapat nagkakaisa tayo ng pag-iisip. So dapat tayo po nasa huling araw na magkaroon tayo ng united o maging unity tayo. United in the ministry. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sana mga kapatid, ipag-pray nyo po. Yun nga, ang mensahe sa akin ng Panginoon, ipinag-pray ko yung kapayapaan sa Jerusalem. So, ang naging mensahe sa akin ng Panginoon, bakit hindi ipag-pray na magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa sa iglesia ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, sana isa tayo ng kaisipan natin na tayo talaga magkaisa. Amen? So mga kapatid, united in the ministry. Una mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po, ito yung ministry, gawain ng Diyos, hindi ito sa akin. Kaya mga kapatid, ano man ang ipinibigay niyo dito, hindi iyon para sa akin. Iyon ay para sa Panginoon. Amen? So hindi ko po iyon ibinubulsa ano man ang mga binibigay ninyo dito. Kaya ang papuri at pasasalamat ay sa Panginoon. So mga kapatid, dito sa ministry, sa gawain ni Kristo, iba't iba ng bahagi. Maraming bahagi. Hindi lamang yung pagtuturo ang meron dito sa Sunday School, hindi lamang pagtuturo sa mga bata, hindi lamang sa choir, at meron din tayong mga pag-aakay ng kaluluwa, meron din tayo ditong paglilinis. So ang paglilinis ng itong bahay sa bahay na ito, yun po ay bahagi ng ating paglilingkod, ministry sa Diyos kay Kristo. At meron po talagang salamat sa mga naghuhugas ng pinggan. So mga kapatid, mga minamahal, maraming paraan para tayo po magkaisa sa ministry. Amen? Maraming paraan para tayo magamit sa gawain ng Panginoon. Yun ang katotohanan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, united in the ministry, una, be part of Sunday School. Kung tayo po'y talaga nagkakaisa, dapat meron tayong desire sa puso natin na tayo ay maka-attend ng Sunday School. Amen? Mahalaga ba ang Sunday School? Mahalaga. Ito ay makakatulong sa ating paglago, sa ating buhay spiritual. Ito ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa Sunday School, ano bang ating pinag-aaralan? Salita ng Diyos. Sa Sunday School, doon tinuturuan tayo na maging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Diyos, approved unto God. Sa Sunday School, tinuturuan tayo na tayo ay walang dapat ikahiya kung tayo gumagawa ng kabutihan, gumagawa tayo ng tama, gumagawa tayo ng katotohanan. Workman that needed not to be ashamed. Kailangan tayo po isang manggagawa na tayo ay walang makikitang kahiyan sa ating pong buhay. Amen po ba? Kaya napakahalaga ng Sunday School. Rightly dividing the word of truth. Ipahayag natin ang katotohanan, ibahagi natin ang salita ng Diyos ng buong katotohanan. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Be part of Sunday School. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga ng Sunday School. Tingnan nyo po. Next, united in the ministry, mga kapatid, be part of soul winning. Be part of soul winning. Salamat na talagang si Brother Aki sa tagal na sumasama sa akin, nagkaroon na siya ng lakas ng loob, maaaring kinabahan siya sa pagbabahagi ng kaligtasan, pero salamat na doon yung pangungusap ng Holy Spirit,
Itinulak siya ng Holy Spirit, hindi ako ang nagtulak sa kanya. Kasi kung ako ang kasama niya, itutulak ko siya, brother Aki, yan mga bata, turuan mo. Diba? Pero Holy Spirit na kumili sa kanya, binahalinan niya ang kanyang mga katrabaho. Be part of soul winning. Tinan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 1, verse 27. Sabi po dito, only let your conversations be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So mga kapatid, mga minamahal, last days na yun. Nasa huling araw na po tayo. Alam naman natin tayo na mga sumampalataya kay Kristo, tayo ay kukunin, tayo ang babalikan. Amen? Na tayo po ay hindi dadanas ng 7 taong kahirapan dito sa lupa. 7 years of tribulations. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung araw, panahon na dapat tayo abala sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen po ba? Abala sa pag-aakay ng kaluluwa, hindi tayo dapat maging abala sa mga makamundong bagay. Hindi tayo dapat maging abala sa pakikipag-away, sa pakikipagtalo. So dapat tayo ay abala na sa gawain ng Panginoon. We are in the last days. Tayo po ay nasa mga huling araw na. Kaya dapat makita sa atin, maging seryoso na tayo sa pag-aakay ng kaluluwa, maging seryoso tayo sa gawain ng Panginoon. Kala ko kanina, tatagod na ito kami sa kuwene. So, sunawin ko na raw sana. Aray ko. Okay mga kapatid, mga minamahal, be part of soul winning at a big part of whole Sunday worship service. Dapat tayo po mga kapatid ay nagkakaisang attend maghapon. Amen po ba? Pamayang hapon, alas 3 or alas 1, pamaya po'y linggo pa rin. Hindi po Lunes na pamaya. Amen? Tingnan niyo po, Acts chapter 20, verse 7. Ano po sabi po dito? Sa Acts chapter 20, verse 7. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kailan kaya tayo makikita talaga ang mapupuno hanggang hapon? Kasi nakakalungkot sa hapon eh. Sa palagay nyo kung kakaunting dadalo pa may hapon, kakaunting sasamba pa may hapon, sa palagay nyo ba matutuwa ang Panginoon? Diba hindi? Kaya mga kapatid, sabi po dito sa Acts chapter 20, verse 7, and upon the first day of the week, that is Sunday, unang araw ng isang linggo, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Kasi hanggang pamaya po, hanggang alas 12 pamaya, yun po ay Sunday pa rin. Amen po ba? Ng hating gabi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi naman tayo hanggang hating gabi ng ating service. Tayo po before 3 or minsan 3 ay tapos na tayo. Kaya mga kapatid, sana tayo po ay makadalo ng pagsamba ng hapon, hindi sa umaga lang. Kasi anong nangyayari sa ating pong buhay, kung tayo umaga lang umaatin, nagkakaroon pa ng kahati ang Diyos sa ating puso. Kaya mga kapatid, sana be part of whole Sunday worship service. Maging umatin tayo ng maghapon. So mga kapatid, mga minamahal, kasi hindi tayo lalago, titibay sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano, kung tayo po ay kalahating araw lang umaaten. Kaya mga kapatid, sana we are in the last days. Sana pahalagahan ang pagsamba. Kasi makikita, titingnan ng Panginoon yung ating paglilingkod, titingnan ng Panginoon yung ating pagsamba. Gutom na ako, may lakad pa ako. Pambihira, 10 minutes pa lang na nag-preach, naiinit na agad. Pero kapag Facebook, di ba? Kapag ML, 2 hours, sayang yung mga patutuon nila, sayang yung mga mensahe na dala nila na galing sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, be part of family camp. Napakasarap na talagang makapakinig ng mga preaching na galing sa mga batikang pastor, doon sa mga natatanda ng pastor. Hindi ko naman ito, okay, baka magaling sa akin yun. So mga kapatid, mga minamahal, sana sama-sama po tayo sa ating pong family camp. Balikan nga po natin ang Acts chapter 2.
Philippians chapter 2, ito po pala yun. Philippians chapter 2, verse 1 and 2. Philippians chapter 2, verse 1 and 2. Binasa na natin kanina. So sabi po diyan sa Philippians chapter 2, verse 1 and 2, mga kapatid. If there be therefore any consolations in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, so yun po ay fellowship po. Fellowship po yun. Right. Kaya mga kapatid, dapat nandun tayo sa family camp. Amen. Maaaring mayroon tayong bayad, pero sa akin, kung ano man yung para sa Panginoon, ano man yung para sa kalalago ko, okay lang eh. Para sa akin yun ha. Ewan ko lang po sa inyo. Diba? Nakalista ba si Brother Ed? Diba? Nakalista ba si Sister Josie? Okay, check nga ng listahan kung talagang gano'n sa kanila. Kasi kung hindi yan nakalista Ako nakalista, magbabayad na mamaya. diba? Tapos si Sister. Diba? So tapos tayo dyan. Okay. So mga kapatid, fellowship po yun. Family camp. At sabi po dito, of the Spirit, if any bowels and mercy, fulfill ye my joy. At kapag tayo po talaga nandoon, mayroon tayong pakikisa, nagkakaisa tayo, talaga mapupuno ang kagalakan ng Diyos ni Kristo. Mapupuno yung kagalakan dito sa ating puso. Amen? Right. So gusto ko po maranasan ninyo yung talagang full charge spiritually. Gusto ko po maranasan ninyo kasi kapag ikaw ay full charge spiritually, talagang kakaiba po ang pakiramdam. Amen? At sabi ko nga sa inyo, simula noon, hindi na ako nagkasakit eh. Hindi ako na-hospital. Yun po, kaya dito sa Bible, di ba, kapag talagang ikaw ay asagana sa salita ng Diyos, ikaw ay gumagaling sa iyong karamdaman. Ito yung kagalingan natin, yung salita ng Diyos. Amen po ba? So ako hindi umiinom ng gamot or ng vitamins. Kapag ako merong ubo, hindi ako nainom ng gamot. Kapag nasakit ang aking ulo, hindi ako nainom ng gamot. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be part of family camp. And then, sunod po, be part of prayer meeting. Kung talagang tayo po ay nagkakaisa. Last days na. Matagal na tayong Krisyano. Ang tanong, naka-attend na ba tayo ng prayer meeting? Di ba? Ang tanong ay naka-attend na ba tayo ng prayer meeting? Matagal na tayong Krisyano. Kailan ka pa naging Krisyano? Naka-attend ka na ba ng prayer meeting? Be part of prayer meeting. Acts chapter 2, verse 42. Tingnan po natin. Acts chapter 2, verse 42. Ano po sabi po ng Bible? Sabi po dito sa Acts chapter 2, verse 42, mga kapatid, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. So mga kapatid, napakahalaga ng sama-sama tayong nananalangin. Napakahalaga na ipinagpe-pray natin ang bawat isa. So mga kapatid, be part, kung talaga tayo pinagkakaisa sa gawain ni Kristo. Sana kapag prayer meeting, umaattend po tayo. And then Acts chapter 12, verse 12. Tingnan po ninyo ano pong Bible. Sa Acts chapter 12, verse 12. Ano po sabi po dito? Acts chapter 12, nandiyan ako kayo sa Acts chapter 12. Sabi po mga kapatid, and when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Where many gathered together praying. So marami silang nagsama-sama na nananalangin sa isa't isa. Na nananalangin para sa mga kapatiran. Na nananalangin para sa gawain ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po talaga nagkakaisa, be part of prayer meeting. Yan po sinabi po diyan. And then tinamparin po natin, kung hindi ako nagkakamali, Acts chapter 3 verse 1. Kung tama nga ito, puro singit-singit ito, brother, hindi niya, no? Hindi ko na So, verse 1. Now Peter and John went up together. Yan po yun, magkasama. Si Peter and John. And then into the temple, so pumunta doon sa bahay ng Panginoon at the hour of prayer, being the 9th hour. So sa oras ng pananalangin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be part of prayer meeting.
kung tayo po ay talaga nagkakaisa sa gawain ni Kristo. Tayo ay nasa huling araw na. Be part of prayer meeting and then be part of giving in mission. Be part of giving in mission. So mga kapatid, ang sabi po ng Philippians chapter 4, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 4, beginning 14, 15 hanggang 19. Sabi po dito sa Philippians chapter 4, mga kapatid, ulitin ko po mga kapatid sa inyo, ang inyo pong ibinibigay sa mission, yun po'y talagang para sa mission. Amen? Ang tithes and offering ay hindi ko po yung ginagalaw na binabawasan ng para sa mission. Kaya nga po diyan sa ating di sa ating papel or sa ating form, meron po diyan tithes, offering, and mission. So sabi ko po sa inyo, kahit yan ay 10 piso, wala pong problema po doon. Mahalaga ay tayo po ay nakapagbigay sa mission. Mahalaga na tayo po ay sumusuporta sa mission. Hindi man tayo makapunta ng Israel, hindi man tayo makapunta ng Vietnam, pero tayo nakakatulong sa gawain po doon. Yun po ay talaga napakahalagang gawain. Amen po ba? Tayo po ay nasa huling araw na be part of giving in mission. Ang sabi po ng verse 14, sabi po niya, notwithstanding ye have well done that ye did communicate with my affliction. So ito po mga taga-Pilipay na ito ay nakipag-communicate kay Pablo at nakiramay sa kapighalian, kalungkutan ni Pablo. Mahirap po ang mag-mission. Amen? Mahirap. So, maaaring dito, naranasan ko din naman yung hirap, pero hindi katulad ng hirap na dinadanas sa ibang bansa. Amen? So, sabi po dito sa verse 15, Now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Isa lamang po ang nagsuporta kay Pablo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y mag-support sa mission. We are in the last days na. Ang ibang Kristyano talaga gastos dito, gastos doon. Para bagang ang pera na pupulot lang. Para bagang muli ulitin ko, ang buhay sa mundong ito walang katiyakan. Maaaring ngayon may trabaho ka, pero bukas hindi natin alam, baka wala ka ng trabaho. Yan ang buhay sa mundong ito. Pero napakaganda kung sa ating pong buhay na ito ay tayo po'y nakakapagsuporta sa mga missionaries. Tayo po ay nakakapagbigay. Ang aking pong faith promise, maaari ito po ay maliit lamang. Ang aking pong monthly faith promise para sa mission ay 1,2. Kaya last month, kung meron po tayo ng ipon na 1,000 para sa mission, so plus 1,2 sa akin, 2,2. Pero ilan po ang ating sinusuportahan? So mga kapatid, mga minamahal, be part of giving in mission. So napakaganda po, sabi po dito verse 16, For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. So, no, si Pablo ay nandoon sa Thessalonica, Philippians church pa rin ang nagsuporta sa kanya. Amen po ba? Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Verse 18, But I have all and above, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice, acceptable, well pleasing to God. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, kapag ikaw ay nagsusupport sa mission, ito ang pangako ng Panginoon. All your need, but my God shall supply all your need. Maaari sa akin, kulang pa. Alam niyo na kung anong kulang. Okay? So mga kapatid, pero may kulang man, tuloy lang. Amen? So mga kapatid, be part of giving in mission. Be part, next, verse 17. Next point na po tayo. 2 Timothy chapter 3, verse 17. Ano po sabi po dito? That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, unto all good works, ang sinabi po dito.
So mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. Tayo po'y nasa huling araw na. Kaya nais po sa atin, it is the time to be useful in the ministry. Ito yung oras, araw, panahon na dapat tayo po ay nagiging kagamit-gamit na sa gawain ng Panginoon. Amen? So yun po yung nais ng Diyos sa atin. Ang sabi nga po ng Ephesians chapter 4 verse 12, tinan po ang Bible sa Ephesians chapter 4 verse 12. Sabi po dito, sa 12, for the perfecting of the saints, for the word of the ministry. For the word of the ministry. Kaya salamat, mayroon tayo dito mga pianist. Salamat, mayroon mga nag-special number. Yan po ay bahagi ng ministry. Salamat, mayroon mga nag-i-invite ng bisita. Amen po ba? Na talaga nag-i-invite ng mga kaluluwa. So mga kapatid, yan po ay ministry. Kaya dapat every Sunday mayroon tayong bisita. Dapat mayroon tayong naaakay every Sunday. Sapagkat yan po ang napakagandang ministry sa gawain po ng Panginoon. So useful in the ministry. Alam niyo po, ito, iisa-isahin ko na. If you want peace, people inside the house of the Lord, precious word of God to perform, you are profitable, useful in the ministry. Kung ito yung hangad ng puso mo, kapayapaan, I will tell you this, you are profitable, you are useful in the ministry. Amen po ba? Napakahalaga bawat isa tayo ang hangad natin kapayapaan, hindi kaguluhan. Isipin nyo nga kung magulo sa bahay-sambahan, ano kayong mangyayari sa gawain ng Panginoon? Kung tayo walang pagkakaisa, wala tayong kapayapaan dito, ito ba ay lalago? Ito ba ay titibay? Amen po ba? So tayo po'y magkakaroon ng isang malaking gawain, tayo po'y magkakaroon ng isang malaking property. Sa tahanan, kapag may away, walang kapayapaan sa tahanan kapag may gulo, lumilipad ang mga pinggan na wala namang pakpak. Diba? Lumilipad ang mga baso. So yan ang nangyayari sa mga tahanan kapag walang kapayapaan. Buti tulog yung batang yun, ano? Kawawa mapapangasawa ng batang yun. Baka ganutan ng ganutan. Yung kalaman dito na ginanot ng ginanot. Okay? Baka ang asawa ni Brother Jason, mahilig mangganot. Aray ko. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, kapag sa tahanan ay walang kapayapaan, talagang mahirap. Kaya mga kapatid, kung itong ating hangad ay kapayapaan, tayo po ay nagiging useful, profitable in the ministry. Amen po ba? Kasi napakahalagang manatili ang kapayapaan sa lahat, di ba? Sa school, sa trabaho, maging dito sa church, napakahalaga na mayroon tayong pagkakaisa, mayroon tayong kapayapaan. So kung ikaw ang hangad mo ay kapayapaan, you are useful in the ministry. Gagamit-gamit ka. Amen po ba? And then, sabi nga po ng Romans chapter 14 verse 19, tingnan niyo po. Romans chapter 14 verse 19. Romans, buksan niyo po niyo pong Bible. Sa Romans chapter 14 verse 19. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Sabi po dito, let us. So sabi dito, let us. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapayapa. So, tayo po ay sundin natin ang mga bagay na makapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa, which make for peace and things where with one may edify another. So mga kapatid, mga minamahal, let us ang sabi ng Bible. Kaya hindi dapat isa lamang ang naghahangad ng kapayapaan. Kaya sa mundong ito, sa bansang ito, dapat kapayapaan ang naghahari. So kung yan ang desire ng puso mo, lalayo ka sa kaguluhan. Tama po ba? At kung yan ang desire ng puso mo, kapayapaan, aayusin mo yung mga taong nag-aaway. So kung inaayos mo yung mga taong nag-aaway, hindi magkasundo, ikaw ay kapakipakinabang sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Pero kung lalo mong pamboy, kung hindi pamboy, di ba? Gagatungan mo pa. Hindi ka kagamit-gamit sa ministry ng Panginoon. Kaya kung alam mong galit ang tao ito, huwag mo nang gatungan pa. Huwag mo nang sulsulan pa. Tama po ba? Yes.
Kasi hindi tayo makakatulong. So then, tingnan niyo po. So if you want people inside the house of the Lord, so mga kapatid, mga minamahal, you are profitable, useful in the ministry. Ano po sabi po ng Luke 14:23? Tingnan niyo po yung Bible. Sa Luke 14:23. Kaya mga kapatid, matuwa kayo na ang inyong katabi nandyan. Di ba? So kung yun ang inyong kagalakan, kayo po ay nagiging profitable, kapaki-pakinabang, useful, kagamit-gamit sa ministry ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit sino pa yan, di ba? Kahit sino pa yung nandito, ako mga kapatid, mga minamahal, tatanggapin ko sino man ang pumasok dito. Di ba? Hindi ko sila para ipagtago yan. Amen po ba? Kasi lahat tayo nangangailangan ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay nangangailangan ng pagkalinga. Amen po ba? So tayo po ay sabihin na natin tayo ay mga sugatan. Kaya sino man ang papasok po dito ay talagang hindi ko sila para ipagtago yan. Sila ay aking tatanggapin. Amen? So sabi po ng Luke 14:23, tinan niyo po. Napakaganda po nito. And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in. So ito yung nais ng Panginoon. Pilitin na sila na manambahan, pilitin na sila na maglingkod sa Diyos kay Kristo sapagkat tayo ay nasa mga huling araw na. Babalik na ang Panginoon. Compel them to come in. Talagang pilitin na sila maglingkod, pilitin na sila umawit para sa Panginoon. Pilitin na silang pumasok na ng bahan. Amen po ba? At sabi pa po dito, that my house may be filled. Ang nais ng Panginoon, mapuno ang bahay sa bahay. Ang problema, maraming tao sa sabungan, sa bahay-sambahan ay kakaunti. Maraming tao sa SM, pero sa bahay-sambahan ay kakaunti. So tingnan niyo po, sabi dito, that my house, ito po ay bahay ng Panginoon. Bahay-sambahan. Ang nais ng Panginoon, ito ay napupuno. This is my heart's desire. Mapuno ang bahay-sambahan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, paano mapupuno kung lagi tayong absent? So sana, by next time, kapag talaga ito'y napuno na, kanina nga naisip ko, sabi ko, naku, bibili na yata ako ng upuan. Palima-lima, bibili ako ng upuang monoblock. Amen po ba? So, ang upuang iyan ng monoblock, yan po ay 40, I think nasa 50 na po yan. Kasi 47 ang galing sa Lemery. Yung pong monoblock na yan. May napadagdag na dalawa, plus yung mahabang upuan na yan. So, kaya, okay pa. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, huwag kayong matakot mag-imbita ng mga bisita. Kasi ang nais ng Diyos, napupuno ang bahay-sambahan. Napupuno ang kanyang bahay. Amen po ba? Kaya yun po, balik natin sa verse 22, 21, 22 na yun po. Ibaba mo pa, brother Edwin. Ano sabi po dito? Sige, taas, brother Edwin. Hindi, 23, hanggang 24. Ano sabi po dito? Sa 23 at 24, for I say unto you that none of those men which were beaten shall taste of my supper. And then, nabasa ko po yun eh. Talaga nagalit ng Panginoon dahil hindi mapuno ang kanyang bahay-sambahan. Dahil hindi mapuno. Tingnan mo nga, brother Edwin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, punuin natin ang bahay ng Panginoon. Nakita ba? Mismong angel, nagalit ang Panginoon. Kasi inutusan niya na mga tao ay talagang pilitin na pumasok pero kulang pa rin, hindi pa rin mapuno. So sabi po niya, nakita niyo ba sa mga talata? Sa Luke 14, tingnan niyo po sa Luke 14. Sa Luke 14, sabi po dito, sa verse, nagalit po ang Panginoon na yon, verse 21. Sabi po ng verse 21,
So that servant came and showed his lord these things. Then the masters of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor and the maimed, and the halt and the blind. So talagang nagalit ang Panginoon at pinabalik ulit sila doon sa mga daan, at talagang pinaiimbitahan na ng Panginoon ang mga tao. Na talagang ang mga tao ay dapat sumamba kapag araw ng linggo. Ang mga tao, tayong mga tao ay dapat naglilingkod sa Panginoon, na tayong mga tao ay dapat nasa bahay, sambahan ng Panginoon kapag araw ng linggo. So mga kapatid, mga minamahal, so if you want people inside the house of the Lord, you are profitable, you are useful in the ministry. Kung ito ang desire ng puso mo, na talaga ang mga tao, kamag-anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kaklase mo, nais mo silang makakasama dito every Sunday, you are useful, profitable in the ministry. Ang nais ng Diyos, mapuno ang kanyang bahay sa bahay. Kaya mga kapatid, I encourage everyone to bring one each one. Amen po ba? Bring one each one. So, tayo po'y magdala ng bisita. At hindi lamang isa. Kung marami tayong madadala every Sunday, that's good. That's better. Hindi lang isa. Kasi nais ng Diyos lahat ay maligtas. Nais ng Diyos lahat ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. So yun po mga kapatid, mga minamahal. And then last, sabi po dito, if you want precious word of God to perform, you are useful in the ministry. Kung nais mo talagang masunod ang mga utos, salita ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, gagamit-gamit ka sa ministry ng Panginoon. Kung ang salita ng Diyos, ini-apply mo sa iyong buhay, gagamit-apply sa ating buhay. Amen po ba? Si King David, sabi po ni King David, I delight to do Thy will, O my God, yea, Thy law is within my heart. So kung sinusunod natin ito araw-araw, hindi lamang every Sunday, mga kapatid, in the last days, dapat tayo ay nagiging kagamit-gamit na sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? So dapat hindi na tayo nagiging pasaway. And then the last, sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 14, but continue thou. So continue, magpatuloy. We are in the last days. It is the time to be unmovable in the ministry. Ito po yung oras, araw, panahon na dapat tayo po ay nananatili at nagpapatuloy na sa gawain ng Diyos ni Kristo. Sabi po ng John chapter 6 verse 66-67, tingnan niyo po. Sa John chapter 6 verse 66 and 67, sabi po dito, from that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. So, marami sa mga alagad ni Kristo ay lumayo na sa Kanya. Marami sa mga alagad ni Kristo ay hindi na nagpatuloy. At ang sabi po ng Panginoon Jesus dito sa verse 67, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Kayo ba ay lalayo din sa akin? Ako ba ay inyo ding iiwan? So mga kapatid, mga minamahal, nasa huling araw na po tayo. Hindi ito araw para iwan natin ang ministry. Hindi ito panahon para tayo tumalingkod sa ating paglilingkod. Ito ang panahon na dapat tayo po ay nananatili na sa ating paglilingkod. Ito yung panahon na dapat tayo ay seryoso sa ating paglilingkod, seryoso sa ating pagsamba, seryoso sa ating pag-aakay ng kaluluwa, seryoso sa ating pagbibigay, seryoso sa ating pag-awit para sa Panginoon. Ito ang panahon. We are in the last days. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it's time to be unmovable in the ministry. John 15:16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Should remain. So manatili. Kung meron mang kaguluhan na nangyayari sa paligid natin, manatili tayo naglilingkod. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Meron mang mga taong nakasakit sa iyo, gumawa sa iyo ng hindi maganda, ito ang panahon na dapat naglilingkod ka sa Kanya.
Mayroon ka ngayong kahirapan na pinagdadaanan, kalungkutan pinagdadaanan. Ito yung panahon na tayo ay dapat maglingkod. Amen po ba? Hindi na natin dapat pampabayaan ang gawain ng Panginoon. Malapit na po siyang bumalik. So mga kapatid, unmovable in the ministry, stay in love in the ministry. Manatili tayo nagmamahal, umiibig sa gawain ng Panginoon. Manatili tayong mayroon tayong malasakit sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Stay in love. Stay in love in the Lord Jesus Christ. Stay in the will of God. Stay in the work of God. Stay in serving the Lord no matter what happened. No matter what happened. Stay in serving the Lord. It is the time to be unmovable in the ministry. Huling araw na. Kung sa basketball, ibigay mo na ang talagang buo mong lakas. Last 2 minutes na. Last 2 minutes na, ayaw ka pa ba? Diba? Sa basketball, kapag umayaw ka, last 2 minutes, talo ka na. Diba? Never say die. So mga kapatid, mga minamahal, huling araw na. Kakampi na yung araw na ating ilalagi sa mundong ito. Kakampi na. Hindi mo pwede sabihin, ay bata pa ako, matagal pa ang aking titigil sa mundong ito. No. Ang sabi ng James chapter 4 verse 14, kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari sa araw ng bukas, ano ang inyong buhay. Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Hindi natin alam ang mga mangyayari sa araw ng bukas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is the time to be unmovable in the ministry. It is the time to be united in the ministry. It is the time to be useful in the ministry. So mga kapatid, ibigay na po natin ang ating pong best sa ating pong paglilingkod. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yung magkapungkit, tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, kasama namin sa langit. Salamat po sa inyo pong banal na salita. Tunay na kami po ay nasa huling araw na. Nawa po Panginoon ay sa pagbabalik po ng aming pong Panginoon Jesus, makita po na kami po ay nasa gawain. Makita na kami po ay naglilingkod. Makita na kami po ay nagtatapat. Makita na kami po ay nagpapatuloy. Makita na kami po ay nag-aakay ng mga kaluluwa. Makita na kami po ay umaawit ng mga awiting mga Diyos, papuri para sa iyo. Makita na kami po ay sumusunod sa iyo pong mga kalooban. Mga kapatid, mga minamahal, habang lahat ay nakalukot na kapitin, ibigin na po natin ang ating pong the best sa ating pong paglilingkod. Huwag na po natin sayangin pa ang ating pong oras. Hindi po inaalis sa atin ng Panginoon na tayo magtrabaho, mag-aral. Hindi po tayo pinagbawalan magtrabaho o mag-aral o kumita ng pera. Pero sana po mga kapatid, mga minamahal, pahalagahan na po natin ang ating pong paglilingkod. Pahalagahan na po natin ang ating pong pagsamba sa Panginoon. Pahalagahan na po natin ang lahat ng mga bagay na ating pong ginagawa po dito sa bahay po ng Panginoon. Nawa po Panginoon ang inyong pong banal na salita, patuloy na tumingo sa puso't isipan ng bawat isa. Nawa ay makita sa amin ang pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan, pagpapatawaran. Nawa po Panginoon ay alisin na po namin sa aming pong puso ang galit, sapagkat hindi po ito makakatulong sa paglago ng inyong pong gawain. Hindi po ito makakatulong para kami po ay maging kagamit-gamit, kapakipakinabang sa inyong pong gawain, sa paglilingkod po sa inyo. Nawa po Panginoon, pakalinisin mo po ang aming pong buhay, ang aming pong puso at isipan. Salamat po sa inyong pong banal na salita. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang trabaho, at mga mahal sa buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.